sa buso tayong pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Pasaysan na Romans from batch 3. Ang topic na tatalakay natin ngayon ay kung may plano ang Diyos, may plano din ang kaaway. Ngayon po ang ating Bible verse ay tungo sa Job chapter 1 verse 6. Buksan pa natin ang ating pusong tisip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Or sa Tagalog, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Teaching number 1, sons of God are angels who serve God. Sa Biblia, tinutukoy ang mga anak ng Diyos bilang mga espiritong nilalang na nilikha upang sumunod at maglingkod sa Kanya. Hindi sila pantay kay Kristo na tunay na anak ng Diyos, kundi sila ay nilikha lamang at nasa ilalim ng Kanyang kapangyarihan. Dito makikita natin na kahit ang mga makapangyarihang anghel ay nilikha ng Diyos para sa reunion niya. Teaching number 2, some angels abandon their positions. Hindi lahat ng anghel ay nanatiling tapat. Yung mga tumalikod sa Diyos dahil sa pagmamataas at pagsuway, at sila naging mga kaaway ng Diyos. Pinapakita nito na kahit ang mga nilalang na malapit sa Diyos ay pwedeng bumagsak kung hindi sila mananatiling tapat at masunodin. Teaching number 3, Satan is the leader of angelic rebels. Si Satanas ang pinuno ng mga nagrebelde. Ang kalaban ng Diyos ay hindi lamang basta masama. Siya ang nanguna sa paghihimagsik laban sa Diyos. Tinatawag siyang accuser o tagapagparatang, at siya ang gumawa ng lahat ng paraan upang sirain ang tao at aglaban ang plano ng Diyos. Application number 1, treasure our privileged position in Christ. Pahalagahan natin ang ating pribilehiyo sa pagiging malapit kay Kristo. Kung ang mga anghel ay nilikha upang malingkod, tayo rin na niligtas ni Kristo ay binigyan ng pribilehiyo at posisyon bilang mga anak ng Diyos. Hindi ito dapat baliwalain. Dapat natin itong ingatan at ipamuhay araw-araw. Application number 2, test every spirit whether they are from God. Suriin natin ang bawat spirito kung sila'y galing sa Diyos. Hindi lahat ng spiritual na bagay ay totoo at kung galing sa Diyos. Maraming paningin lang, kaya dapat gamitin natin ang salita ng Diyos bilang batayan. Kung ang isang turo ay taliwas sa Biblia, malinaw na hindi ito mula sa Kanya. Kailangan natin maging mapanuri, lalo na sa panahon ngayon na laganap ang maling aral at influensya. Application number 3, triumph over the devil's schemes of true Christ. Hindi natin na kayang labanan ang diablo gamit ang sariling lakas. Para sa pamamagitan ni Kristo, binigyan tayo ng kapangyarihan at kalasan upang mapagtagumpayan ang tukso, kasalanan at kasinungalingan ng kaaway. Kaya dapat tayong manatiling konektado kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia